Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong ang nagpapakadakila ay ibababa, ang nagpapakababa sa sarili ay gagawing dakila. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-23 kabanata. Nagbabala si Jesus laban sa mga guro ng kautusan at sa mga Pariseyo. Pagkatapos ay nagsalita si Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad. Ang mga guro ng kautusan at ang mga Pariseyo ay ang mga awtorisadong tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't dapat ninyong sundin at sundin ang lahat ng sinasabi nila sa inyo. Huwag gayon paman tularan ang kanilang mga kilos dahil hindi nila ginagawa ang kanilang ipinangangaral. Nakatali sila sa mga dalahin sa likod ng mga tao na mabigat at mahirap dalhin. Ngunit hindi sila handang magbuhat kahit isang daliri para tulungan silang dalhin ang mga kargadang iyon. Ginagawa nila ang lahat para makita sila ng mga tao. Tingnan ang mga tali na may mga talata sa banal na kasulatan na isinusuot nila sa kanilang mga noo at braso, at pansinin kung gaano sila kalaki. Pansinin din kung gaano kahaba ang mga borla sa kanilang mga balabal. Gustong-gusto nila ang pinakamagandang lugar sa mga piging at ang mga nakalaan na upuan sa mga sinagoga. Gusto nilang batiin sila ng may paggalang sa mga pamilihan at tawagin sila ng mga tao na guro. Huwag kayong patawag ng guro, sapagkat kayong lahat ay magkakapatid sa isa't isa at iisa lamang ang guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama sa langit. Hindi rin kayo dapat tawaging pinuno, dahil ang inyong nag-iisang pinuno ay ang Mesiyas. Ang nangunguna sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakadakila ay ibababa, at ang nagpapakababa sa sarili ay gagawing dakila. Kinundina ni Jesus ang kanilang pagka-ipokrito. Kasindak-sindak para sa inyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseyo, mga ipokrito kayo. Isinasara ninyo ang pinto ng kaharian ng langit sa harap ng mga tao, ngunit kayo mismo ay hindi pumapasok, ni hindi ninyo pinahihintulutan ang mga nagsisikap na makapasok. Kasindak-sindak para sa inyo, mga guro ng kautusan at mga Pariseyo, mga ipokrito kayo. Naglalayag kayo sa mga dagat at tumawid sa buong bansa para pagtagumpayan ang isang nagbalik loob. At kapag nagtagumpay kayo, gagawin ninyo siyang dobleng karapat-dapat na mapunta sa impyerno kaysa sa inyo mismo. Kasindak-sindak para sa inyo, mga bulag na gabay. Itinuro ninyo kung ang sino man ay sumumpa sa pamamagitan ng templo, hindi siya nakatali sa kanyang panata. Ngunit kung sumumpa siya sa ginto sa templo, siya ay nakatali. Mga bulag na hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto
o ang templo na nagpapabanal sa ginto? Itinuro din ninyo kung ang isang tao ay sumumpa sa dambana, siya ay hindi nakatali sa kanyang panata. Ngunit kung sumumpa siya sa handog sa dambana, siya ay nakatali. Gaano kayo kabulag? Alin ang mas mahalaga, ang handog o ang dambana na nagpapabanal sa handog? Kaya't kung ang isang tao ay sumumpa sa pamamagitan ng dambana, siya ay sumusumpa sa pamamagitan nito at sa lahat ng mga handog na naroroon. At kapag siya ay nanumpa sa pamamagitan ng templo, siya ay nanunumpa sa pamamagitan nito at sa Diyos na nakatira doon. At kapag may sumumpa sa langit, siya ay sumusumpa sa trono ng Diyos at sa Kanya na nakaupo rito. Kasindak-sindak para sa inyo mga guro ng kautusan at mga Pariseyo, mga ipokrito kayo. Ibinibigay ninyo sa Diyos ang 10 bahagi ng mga pampalasa na halamang gamot tulad ng mint, dill at cumin. Ngunit pinababayaan ninyong sundin ang talagang mahahalagang turo ng batas tulad ng katarungan at awa at katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi pinababayaan ang iba. Mga bulag na gabay, sinasala ninyo ang isang langaw sa inyong inumin, ngunit lumulunok kayo ng kamelyo. Kasindak-sindak para sa inyo mga guro ng kautusan at mga Pariseyo, mga ipokrito kayo. Nililinis ninyo ang labas ng inyong tasa at plato, habang ang loob ay puno ng kung ano ang nakuha ninyo sa pamamagitan ng karahasan at pagkamakasarili. Bulag na Pariseyo, linisin muna ang nasa loob ng kopa, at pagkatapos ay magiging malinis din ang labas. Kasindak-sindak para sa iyo mga guro ng kautusan at mga Pariseyo, mga ipokrito kayo. Para kayong mga nityong pinaputin na maganda ang itsura sa labas, ngunit puno ng buto at nabubulok na mga bangkay ang nasa loob. Sa gayon ding paraan, sa panlabas ay nakikita kayo ng lahat na mabuti, ngunit sa loob ay puno ng pagkukunwari at mga kasalanan. Hinulaan ni Jesus ang kanilang parusa. Kasindak-sindak para sa inyo mga guro ng kautusan at mga Pariseyo, mga ipokrito kayo. Gumagawa kayo ng magagandang libingan para sa mga propeta at pinalamutian ninyo ang mga monumento ng mga namuhay ng mabuti. At sinasabi ninyo na kung nabuhay kayo sa panahon ng inyong mga ninuno, hindi ninyo magagawa ang kanilang ginawa at pinatay ang mga propeta. Kaya talagang inaamin ninyo na kayo ay mga inapo ng mga pumatay sa mga propeta. Sige, at tapusin ang sinimulan ng inyong mga ninuno, kayong mga ahas at mga anak ng ahas. Paano ninyo inaasahan na makatakas mula sa paghatol sa impyerno? Kaya't sinasabi ko sa inyo, na magpapadala ako sa inyo ng mga propeta at mga pantas at mga guro. Papatayin ninyo ang ilan sa kanila, ipapako ang iba sa krus, at hahagupitin ang iba sa mga sinagoga, at hahabulin sila sa bawat bayan. Dahil dito, ang kaparusahan sa pagpatay sa lahat ng inosenteng tao
ay babagsak sa inyo. Mula sa pagpatay sa inosenteng si Abel hanggang sa pagpatay kay Zacarias na anak ni Berkias na inyong pinatay sa pagitan ng templo at ng altar. Sinasabi ko talaga sa inyo, ang kaparusahan sa lahat ng pagpaslang na ito ay babagsak sa mga tao sa araw na ito. Pag-ibig ni Jesus sa Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay ninyo ang mga propeta at binabato ninyo ang mga sugo na ipinadala sa inyo ng Diyos. Ilang beses kong nais yakapin sa aking mga bisig ang lahat ng iyong mga tao, tulad ng isang inahing manok na tinitipon ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit hindi mo ako pinahintulutan. At kaya ang iyong templo ay iiwan at walang laman. Simula ngayon, sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sasabihin mo, pagpalain ng Diyos siya na dumating sa pangalan ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.